Kung naturingan ng bansang Pilipinas bilang Pearl of the Orient Seas, may isa pang perlas na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Isang islang hindi nalalayo sa ating kasaysayan. Binihag at sinakop din ito ng daan-daang taon ng mga Kastila. Kahalintulad din ng Pilipinas ang malaparaiso nitong kagandahan. Masagana rin sa likas yaman. At ang mga mamamayan nito, kamukha din nating mga Filipino. Kapareho sa ugali, kahawig ng kultura. Tumungo ang eyewitness dito sa gitnang Pasipiko para kilalanin ang mga Chamorro, alamin ang kanilang kaugalian at maranasan ang gandang taglay ng Commonwealth of the Northern Mariana Islands o CNMI. Kung gusto mo raw makilala ng husto ang isang lugar, una mong bisitahin ang kanilang palengke. Dito sa capital ng CNMI, ang Saipan, nagkukumpulan ang mga Pinoy at Chamorro tuwing Huwebes. Nandito tayo ngayon sa Garapan Thursday Market para i-check yung iba't ibang pagkain na binibenta dito, yung mga local pastry nila, titikman natin. Ayon sa datos ng CNMI Household Income and Expenditure Survey, tinatayang lagpas 17,000 Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho dito. Nabutan namin ng Pinoy na si Robert na nag-iihaw ng napakalinamnam na Chamorro delicacy na kung tawagin ay apigigi, na kung tutuusin ay halos kapareho lang ng ating tupig. Ang kaibahan lang, ang apigigi ay gawa sa niyog habang ang tupig ay gawa sa bigas. Ito yung coconut apigigi. Mukha siyang tupig talaga. Okay? Gawa ito sa Pure coconut. pure coconut. Matamis. Matamis, sir. Tignan ko ah. Okay. Yung nyog na lang. Tupig na, no? Tupig, oh. Pero karamihan sa mga paninda rito sa night market, puro pagkain Pinoy. May 4 na taon nang naghahain ng traditional at authentic Chamorro dishes ang Boca Boca Restaurant. Ang ilan sa mga ipinagmamalaki nilang putahe, siguradong pamilyar sa ating mga Noipi. Halimbawa na lang, chicken kilaguin, na halos katunog ng ating kilawin. Okay, this is parrot fish kilaguin. Parrot fish kilaguin. Yes. Okay. And This looks like Filipino kilawin. How do you cook it's this? in lemon juice, lemon, salt. Salt. Yeah. So then you get the meat, the parrot Yes, fish. we fillet it. Fillet it, okay. You put vinegar? No, we don't put vinegar. Just lemon. Lemon. Parrot fish. Parrot fish kilaguin. Just like our kilawin. Very tasty. Yeah. Sunod kong tinikman, ang chicken kilaguin. Halos ganon din ang lasa, manok nga lang. Mahilig din sa lutuing karne ang mga Chamorro, kaya ang isinunod kong tikman ay ang kanilang bistek. Best with rice, no? Yes, of course, of course. Dahon ng gabi. Ulam. Matapos kong matikman ang tradisyonal na pagkain ng mga Chamorro, nabatid kong pati kanilang pagkain hindi nalalayo sa atin. Very good. Bilang isa sa mga US Commonwealth, syempre, hindi ko mapalalampas ang traditional American cuisine ng Saipan at ang isa sa pinakakilalang restaurant na nagsaserve ng American classics sa Saipan, ang Revolving 360 Restaurant.
Gaya ng maraming restaurant dito sa Saipan, ang chef ng 360 ay isang Pinoy. 5 taon na siyang nagtatrabaho rito. At chef, ano ba yung pinaka best seller niyo dito? Best seller namin talaga rito, steak at saka hamburger. Steak and hamburgers. Ito, may 2 hamburgers tayo dito. Magkaiba ba itong dalawa? Kaya ba ito, sir? Ito yung i-introduce pa lang namin na burger eh. Tawag namin dyan, 1, 2, 3 burger. Bakit 1, 2, 3 burger? 1 bun, double patty, tsaka 3 cheeses. 1 bun, double patty, tsaka 3 klase ng cheese. Siyempre, aside from the view, etong pagkain ang binabalik-balikan dito. Okay. Kaya great views and great food kami. Monster Burger. Medyo. Medyo nandun din yung ano dyan. Maliban sa pagkain at magandang sunset view, agaw pansin din ang mga obra sa dingding ng Revolving 360. Yung Revolving 360 restaurant, mahalaga sa kanila yung cultural identity ng mga nauna dito. Yung mga Chamorro, mga Carolinians. May bahay pa, parang sa Batanes, ano? Sure. Ayan, grass skirt. Ito, parang sa norte. Carolinian woman. Bukod sa mga imahe ng mga sinaunang katutubong Marianas, may mga imahe rin ng ikalawang digmaang pandaigdig sa iba't ibang panig ng Saipan. Ang mga atraksyong pangturismo dito sa Marianas ay may temang may kinalaman sa kasaysayan. Isa sa pinakabagong atraksyon sa Saipan, ang mga magagarang UTV o Utility Task Vehicle na pwedeng sakyan patungo sa isang historical vantage point ng isla, ang Mount Tapuchao. Punta tayo ngayon sa Mount Tapuchao, dito sa Saipan. Kasama natin si Ed. So, how long is the trip gonna be, Ed? About an hour and 15 minutes. Mahigit isang oras. Oh, okay. Ayon kay Ed, karamihan sa mga dinadaanan namin ay ang mga mismong dinaanan ng mga tangke at mga sundalo paakyat ng Mount Tapuchao noong panahon pa ng World War II. Isa ito sa hindi mapalalampas ng mga turistang bumibisita sa Saipan. Go. No handbrake. No handbrake. All right. All right. Christ has died. Ang Mount Tapuchao ang isa sa mga pinuntiryang masakop ng American troops noong panahon ng giyera dahil ito ang highest point ng buong Saipan. Ed, so what's the relevance of this mountain, the Mount Tapuchao to the World War II? Yes, this was if you can see right back here, all of the American ships were landing over here. And the Japanese were just setting up all their different forts and little mortar missiles and every drops in these little there's caves around there. They were just setting up, and as soon as they'd see troops moving up the mountain, whether it be from this side or from that side, they were constantly just peppering them with ammunition and bombs. So it was a really tough hill to get. Malaparaisong islang di kalayuan sa Saipan. Sa kanlurang bahagi matatagpuan ang Manyagaha Island, isang maliit na isla. Maihahambing ito sa ating Boracay. Makalipas ang 15 hanggang 20 minuto ng pagsakay dito sa ferry mula Saipan, narating na natin itong Manyagaha.
Isang maliit na isla ito, parang playground ng mga turista na dumadalaw sa Saipan. So iba't ibang water sports ang pwede mong gawin dito. Mula sa pampang ng Manyagaha, papalaot kami sa snorkeling site. Ang ilan sa amin, sasabak sa tinatawag na intro dive. Kami naman, magpapakain ng isda sa ilalim ng dagat. Tinatawag nila itong Seawalker. Ang aming guide sa Seawalker, isa ring Pinoy, si Mang Jerry Donato. Veterano ng Philippine Navy SWAT, Naval Elite Force natin sa Pilipinas, pero retirado na at mahigit 10 taon nang nagtatrabaho si Mang Jerry dito sa Saipan. Hawak ka muna. Antayin mo na ilalagay yung helmet. Pag inilagay na, saka ka na mag-equalize. Pangatlo, saka ka mag-equalize. Sa lalim na 30 meters, malapit na naming nakasalamuha ang mga isda. May lagpas 1,000 uri ng isda at iba pang marine species ang taglay ng Marianas. Maliban sa mga isda, ipinahawak din sa akin ni Mang Jerry ang isang higanting sea cucumber. Pagkatapos mamangha sa mayamang karagatan, oras na para kilalanin naman ang mga taga-isla. Bahagi na ng kultura ng mga islander ang pagdiriwang na may masayang musika at sayaw. Polynesian dance ang tawag sa sayaw na itinatanghal sa entablado. Ito ang mga klase ng pagtatanghal sa tuwing may mga bisita mula sa ibang bansa. Ginagamit nila ang kalikasan para mas madaling isalarawan ang kanilang kultura. Ang kalmadong musika ay maiahalin tulad sa kalmadong dagat at paggiling ng kamay at bewang ay parang alon ng karagatan. Mas nararamdaman daw kasi nila ang emosyon sa musika kapag nakapaloob ang impluwensya ng kalikasan sa pagsasayaw. Para sa mga manonood, may sorpresang nakalaan. Sa ngalan ng katuwaan, pakikisama at pagiging game, nagkaroon pa ng isang paligsahan ng pagsasayaw. Very good. Mula sa audience, kumuha ng 6 na kalahok mula sa mga bansang Hapon, Korea, China, at syempre, bansang Pilipinas. Dalawa na lang kaming naiwan sa entablado. Hinanda ko ang sarili ko sa isang matinding sagupaan ng pagsasayaw. Ngunit ang tiebreaker, Jack and Poy pala. And the gentleman from the Philippines, you won the town with this young man? Ang premyo, kiss. Number 2.
At isang cocktail drink, garland na kung tawagin dito ay Muer. Kiss from the lovely lady number 4. Sa bawat bumibisita sa Saipan, hindi maiwasang mabighani sa natural na kayamanan ng isla. Pero katulad ng ibang lugar na nagpupursiging maiangat ang kalidad ng turismo, may kailangang magsakripisyo. Alas 3 pa lamang ng madaling araw, aktibo na ang mga turistang ito. Nanggaling pa sila mula sa iba't ibang bansa sa Asia para lumahok sa taunang marathon dito sa Saipan. Iba-iba ang gimmick pero para sa Pinoy na si Mang Florence Antonio, isa itong advokasya na ginagawa niya ilang taon na. Tumatakbo siya bilang pasasalamat dahil sa patuloy siyang nabubuhay sa kabila ng pagkakaroon ng kanser. $10K Marathon ang sinalihan ni Mang Florence. Inabot na sila ng pagsikat ng araw sa layo ng distansya. Sabi ni Manong Florence, tatapusin niya itong half marathon ng bandang alas 7 ng umaga. Ito na siya, ito na siya. Ito na. Under 2 hours. Under 2 hours na hours mo. Under 2 hours. Although pinulikat ako dun sa last 6K. Ano, medyo okay ka pa? Okay lang. Okay pa? Kinukontrol ko yung aking step para hindi bumigay yung aking muscle. Ayan na, abot na naman na yung finish line. At least wala sumusunod, palagay ko. Yung age level ko, palagay ko ako na wala siguro. Baka ikaw number 1 sa age Mare. level. Sige, Manong. Good morning. Good morning. Jamie 7, good morning. All right. Congratulations. Thank you. Thank you. 1 hour, 55 minutes and 23 seconds. You're number 2 on your age rank. Wow, you're that young? Tingin, Ayun, Florence. I'm expecting number 1, but anyway, thank you. I like it. Number 2. Number 2. Okay, It's, that's not bad. yeah. Isa lamang ang marathon sa mga sports tourism activity na panghatak ng mga turista para bisitahin ang Marianas. Regarding sports tourism, it's something that the MVA as an organization, the Marianas Visitors Authority, wants to continue to focus on because we think that it brings a nice, high yield, high spending market that is able to participate in these kind of events and enjoy the island in an eco-friendly way. Sa bahaging ito ng Saipan, ang Garapan, ang may tuturing na sentro ng komersyo at dito makikita ang halos lahat ng modernong estruktura, restaurants at souvenir shops. Pero ilang minuto lamang ang pagitan. Magagandang tanawin ng bundok at karagatan na ang pumapalibot sa isla. Sa katimugang bahagi ng Saipan matatagpuan ang grotto. Malakas ang naging impluensya ng mga Kastila sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Chamorro. Pero ang grotong ito hindi lugar ng dasalan, kundi lugar ng languyan. Ang grotto dito sa Saipan ang itinuturing na ikalawa sa pinakamagandang cave diving spot sa buong mundo. Kabilang sa mga bucket list ng mga divers ang Saipan Grotto dahil sa natatangin nitong cobalt blue seawater. Kaya kung minsan ang tawag dito ay Blue Grotto of Saipan. Maganda pero delikado sa mga baguhang gustong bumisita dito sa collapsed limestone cave ng grotto. May mga lagusan kasi ang ilalim nito papunta sa open sea. So this is the cave entrance. This is the entrance to Calavera. Ang tawag sa kuwebang ito ay Calavera. Itinuturing na sagrado ang lugar na ito dahil dito inihimlay ang mga namayapang sinaunang Chamorro.
Sa loob ng kalabera, maaninag ang mga imahe ng bungo. There are two skulls towards the back wall of the entrance. Now, there's one particular pictograph right there. You can see it. It's headless. Now, that's very crucial to this site. Calavera, which means skull, but 99% of the imagery found at this site are headless. That goes back to ancient Chamorro culture. When a loved one dies, they would bury the corpse, and then they know how much time passes before only the bones remain. They would go back to the gravesite, recover the skull. Maliban sa mga bungo, may mga petroglyphs o mga nakaukit na imahe sa iba't ibang panig ng yungib. Iba't ibang hugis na may kanya-kanyang kahulugan. Habang pinagmamasdan ko ang kalabera, napansin kong malaki ang pagkakahawig ng burial site na ito sa mga burial sites and practices ng ating mga ninuno sa norte. Based on the more recent archaeology, there are two migratory routes to the Mariana Islands. One is island Southeast Asia as a point of origin, and continuing upward through not southern or central Philippines, but through the northern Philippines. Ngunit katulad din sa Pilipinas, pareho rin ang problema ang makikita sa bawat kuweba. Preservation is always double-edged. We have the group that is intent on protecting and preserving what we have for future generations, but then on the opposite side of that, we have those individuals that are intent on just destroying. Sa karatig isla ng Saipan, ang Tinian Island, matatagpuan ang isa pang mahalagang archaeological site, ang Ancient House of Taga. Makikita dito ang grupo ng mga dambuhalang lattice stone pillars na sinasabing hindi tao ang bumuo. Ang pagkakadiskubre sa mga lattice stones sa iba't ibang bahagi ng Marianas ang isa sa pinakamahalagang patunay na mayroon ng sibilisasyon bago pa man dumating ang mga Kastila. Para marating ang mga karatig na isla sa Northern Mariana Islands, kinakailangan sumakay ng maliit na eroplano. Mula Saipan hanggang Tinian, mabilis lamang ang biyahe, wala pang 15 minuto. Dito sa San Jose Village, malapit sa sentro ng Tinian, matatagpuan ang mas malalaki pang tipak ng lattice stones. Di gaya ng ibang archaeological sites sa Tinian, ang House of Taga ay nakapaloob sa isang parke. Nilinis, tinamnan ng mga puno at halaman sa gilid at nilagyan pa ng signboard. Taga is the legendary chief of even the modern day Chamorros. And he ruled even between here and Guam. In those days, the mighty ruled. This is the home that he built. It is the largest ever erected. It still baffles archaeologists how they transported it. They know how they quarried it out of the coral along our coastline. But how did they lift it and bring it over here is still a question. Defies logic. Ang lattice stone pillars na ito ay nabuwal na lamang dahil umano sa mga lindol at paggalaw ng lupa sa nakalipas na mga taon. Pero nung maayos pang nakatayo ang struktura, ayon sa mga archaeologists, tig-6 na lattice stones na nakahilera sa magkabilang panig. Ang bawat lattice stone o haligi ay may 15 talampakan ng taas, may nakapatong na hemispherical cap o kung tawagin ay tasa. Hindi raw lahat ng lattice stones ay may tasa. Dahil status symbol ito, ang may kaya lamang daw ang meron nito sa istruktura ng bahay. Mula sa Tinian, muli kaming sumakay ng eroplano patungo sa isla ng Rota. Dito raw matatagpuan ang pinakamalawak na nakatindig na lattice stone pillars. Sa Rota rin natagpuan ang pinakamalaking quarry site, ang pinagkukunan ng mga lattice stones at tasa. Tinatayang may 47 lattice stone pillars na nakatindig dito sa Mochong Ancient Village
At base sa pinakahuling carbon dating, tinatayang may 1000 BC ang tanda ng mga pillars na ito. How big is the land covered by the lattice stones here? Probably more over 30 hectares. 30 hectares? From with the lattice stones? With all like this, then, you know, you go a couple of feet apart. You have more there? More, over to the What west. about this left and more over to the east. Di tulad ng mga binisita naming lattice stone sites na nakabuwal, karamihan sa mga stone pillars dito sa Mocho ay nakatindig pa rin. What's neat about this too, they are divided in clan, the Chamorros. The high clan are the only one that can use cups and stone. Okay. They cannot, the lower clan cannot use that. So this is, they call themselves the Matua, the high class. Walang bakod, kordon o anumang harang para protektahan ang ancient artifacts. Pero alam ng karamihan ng mga Chamorro na sagrado ang anumang bagay na alam nilang nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Pero ayon kay Stan, mayroong mga turista na pasaway pa rin. So you have supposed to respect the place. You don't really just jump in it or take anything, remove anything without asking. If whatever you touch from that area, you have to go back and return it and ask for apology. Because otherwise you get sick. Pero ang As Nieves Quarry Site na marahil ang pinaka nakamamanghang archaeological find dito sa Rota Island. Ang mga naglalakihang lattice stones at tasa lumalabas na hinuhukay, inuukit at tinutungkab mula rito gamit ang mga sinaunang paggamitan. See how huge they are. This is a pillar, this is a cup. This is the cup, this is the pillar. So they're having it in pairs. May yahalin tulad sa Stonehenge ng Europa ang misteryong bumabalot sa mga lattice stone. Paano nabuhat at naisaayos? Pero higit sa misteryo, ang kasalukuyang hamon ngayon sa Marianas ay paano mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad sa modernong panahon at pangangalaga sa likas yaman at nakagisnang kultura. It's a very thin line almost because as in any other cultural destination, you want to pull in a tourist base and people are going to need to justify to themselves primarily, why should I spend a couple $1,000 buying an airplane ticket to go to this place to see it? If we allow it to continue to degrade and then not have something physical to pair up with the historical information, then you would have lost 50% of that impact that you would have made to the tourists that are interested in history, in culture, in geographical setting. So the folks that are in the seats of power, they need to realize and they need to prioritize. You clear it like this, I know it's accessible, access is very important, but to the degree that you don't want to disturb the natural value or the pristine. When I say pristine, their natural setup. Sa mga lugar na sagana sa likas yaman, gaya ng Marianas, ang pag-unlad ay parang alon na humahampas sa mga buhangin sa dalampasigan. Ito ang huhubog sa kanilang kapalaran. Kaya naman nasa kamay na ng mga taga rito kung ano ang nakikita nilang naaayon o pinakamaganda para sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.